Ang karugtong ng ating kabanata. At nang susugod na ang mga hanggal tumalon ang isang hanggal at hahampasin si Taesan na netalisod ito paatros, paupo itong bumaksak, nanlaki ang mata ng ating bida nang nakita niya hahampasin siya ng tubo, at nakangisi pa na susugod ang iba pang mga hanggal. Bigla gumana ang isip, ang unang sumugod ay sinipa ng ating bida na ubod ng lakas, tumalsik ang dugo nito, bigla tumalon ang bida at inupakan niya ng suntok ang isa. Tinakat mo ako dyan little punk. Sigaw nung ating bida, sumunod ay yun isa naman ang inupakan, naglalabas ka ng armas mo ha. Muling sigaw ng ating bida, at sumunod ay isa naman. Muntik muna akong patayin. Pasigaw uli ng bida, habang inupakan niya ng suntok ang mga hanggal. Pagkatapos ay pumorma pa ito sa mga susugod pa, tapusin na nating ito ng mabilis. At nagugutom na ako, sabi ng ating bida na nag-ala Bruce Lee pa ito, nilagay ang hinlalaki sa may bandang ilong. Muli ay gumamit ito ng Tai Chi, at pumorma uli bago sumigaw, 5 elemento ng Tai Chi. Nakatingin lang ang mga hanggal na papasugod na. Gawin niyo ang lahat para matalo siya. Sigaw na sabi ng matabang lalaki, oo sagot ng mga hanggal, ngunit sumugod din ang ating bida. Pinorma ang paa at patakbong tumalon paitaas. Nakakita ka na ba ng bida na binugbog ng mga gangster, sa isang pelikula? Bulong ni Taesan habang sumugod ito. It's showtime, at pinag-uupakan niya ito, upak dito, okok. Sigaw ng hanggal, suntok doon, org. Sigaw ng nasakta na hanggal, ang bida sa lugar na ito ngayon, bawat suntok basag ang ilong. Talsikan ang mga hanggal lahat ay basag ang mukha, hajisan ang mga ito. Ay walang iba kung hindi ako, sabi ng ating bida, at yung mga tumawag sa akin kanina, bubugbugin ko kayong lahat. Sabi muli ng ating bida, hindi, pwede, sabi ng mga kaibigan ng ating bida, na nagulat sa mga nakita. Ha, kumuha ka ng lakas mga bata, sigaw ni Taesan, habang hawak sa kwelyo at inupakan ito. Kek, daing nasigaw ng hanggal, nang makabuelo ang hanggal ay bigla itong tumakbo. Anong ginagawa mo? Bumalik ka dito hoy, sigaw ng ating bida na tumakbo rin at hinabol ito. Huwag kayo magpanik, sugurin natin siya lahat. Yes sir, sabay-sabay tayo lahat, sige lapitan siya, sigaw ng mga hanggal, ngunit tumilapon lang ang lahat bawat susugod ay tumitilapon ng duguan. At nang matapos ay naupo ang ating bida sa harap ng leader ng gang na si Choi, na parang napagod at nagpahinga. Hindi makapaniwala ang leader ng gang, gulat na gulat ito nang makita niya na halos lahat ay nakahandusay at duguan ang kanyang alipores. Ang bastard na ito, saan impyerno galing ang lalaking ito? At habang nakaupo ang ating bida, nagsisigaw naman sa tuwa ang kanyang mga kaibigan sa kanyang likuran. Nagawa mo Taesan, sabi ng isa, parang pelikula, sigaw ng isa naman niyang kaibigan. Ano pang ginagawa nyo guys? Bilisan nyo at i-report sa 119, at tawagan ng 112, para sa ambulansya, at sabihin sa kanila na ang iyong kaibigan ay sinalakay ng grupo ng mga gangster na ito. Sabi ni Taesan sa kanya mga kaibigan. Ha, oo, pero, sila yata ang nabugbog, sagot ng isa sa mga kaibigan nito, habang nakatayo ang hanggal na si Choi. Utos pa sa amin ni Gidong Hangnim na siguraduhin, at kung dito lang tayo bumagsak, hindi lang sasamahan, pati mga hubos, mababa ang tingin sa atin, bulong ng leader ng gangster, at habang nakatayo ito ay may dinukot sa kanyang kaliwang dibdib. At inilabas nito ang isang patalim. Nakita ng lahat yun diba? Ginawa ko ang lahat ng iyon bilang pagtatanggol sa sarili. Habang nagpapaliwanag si Taesan sa mga kaibigan, hindi nito nakita ang leader ng gangster na papalapit ito at may hawak na patalim. Ang hayop na fucker na ito, nang malapit na ay bigla sumigaw ito. Papatayin, kita, Jang Taesan, sigaw ng hanggal ng leader ng gang. Taesan sa likod mo, sigaw ng isa niya kaibigan. Iwasan mo ito, sigaw ng isa pa niya kaibigan. Bahagya lumingon si Taesan, Choi Hyuk-chan bigkas ng ating bida, at nang tuluyan ito lumingon at nang laki ang mata nito. Pagsisisihan mo ang iyong mga desisyon para sa araw na ito, nag-inundaya na ito ng saksak ay simbilis ng kidlat na nakaiwas ang ating bida. At mabilis na hawakan ang braso na may hawak ng patalim, at sa pagkakahawak nito ng madiin ay nag-crack at nabali ang buto nito sa braso, at bigla sumigaw sa sakit ang hanggal na si Choi, gulat ang mga kaibigan ng ating bida. Jang,
Tae-san, tawag ng kaibigan nito, Sigaw ng Hangul na si Choi, na hawak ang nabale-braso, na namimilipit ito sa sakit. Habang nakahiga ang Hangul, hindi nito gaano maaninag ang mukha ng ating bida. Ikaw, sino ka fuck ka? Seryosong pananakit at sa tangkang pagpatay, mga organisasyon ng iligal na krimen, at kahit na ang espesyal na baterya, at tigilan na ang paggawa ng riot at makukulong ka ng ilang taon. Sabi ng ating bida, sandali, ano? Sabi ng Hangul na si Choi. Jang Tae-san bulong nito. Dinukot ni Tae-san ang kanyang cellphone sa bulsa at may tinawagan ito. Attorney Joe, ako ay sinalakay ng grupo at nagkaroon pa nga ng tangkang pagpatay, ikaw na ang bahala sa akin this time. Sabi ng ating bida sa kausap nito. Habang ang Hangul na si Choi ay nakabulag tapa at hawak ang nabale-braso. At umiyak ito, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi siya madaling tirahin ng isang high school student na ito, bulong nito. Oh, Chubby, naintindihan mo kung anong sitwasyon mo ngayon. Mabuti naman ngumiti ang ating bida, at lumipas ang araw. Lumabas sa mga balita ang mga pangyayari. Naging malaking alarma sa ating lipunan ang insidente ng pag-atake ng grupong mag-aaral na ito. Isang grupo ng mga estudyante sa high school ang gumawa ng gang at nagtangkang pumatay sa isang ordinaryong estudyante. Ang kaarasan sa paaralan ay hindi lamang sa mga silid-aralan at paaralan kundi. Sabi ng newscaster sa TV at kumalat na ang balita ito. Samantala, sa isang malaking masyon. Paano mo ito nahawakan? Sigaw ng isang lalaki na nasa loob ng masyon, pinatay nito sa remote ang television, damn it. Maging ang pag-iimbestiga ay nakuha na ng mabilis tungkol dito. Muling sigaw nito, paumanhin po Hang Nim, sabi ng lalaki. Shut up, estupido bastard. Gasp, at ibinato sa lalaki ang remote control ng TV. Broadcast internet, at lahat ng media, itago ang mga insidente, at wala na tayo magagawa dyan. Sabi ng lalaki si Hyun Nim na Hangul. Kasalukuyan nakarete sa ospital ang bastos na iyon, na si Jang Tae-san, at nahuli ng mga paiskal ang nasabing mga peking high school na estudyante. At ang iyong mga pulis na binayaran ko, hindi man lang ako kino-contact. Dam mga bastos na iyon. Sabi ng Hangul na lalaki. Lay low muna at controlling ng mabuti ang mga bata. Isa pang pagkakamali at hinding-hindi ko na ito palalampasan muli. Muli sabi ng lalaki Hangul na si Hang Nim. Habang nagsasalin ito ng alak sa baso. Oo Hang Nim. Sagot ng isang lalaki na kanyang tauhan. Ganyan dapat. Sagot muli ng Hangul. Kumusta ang iniinom mo? Bigla may nagsalita, nabigla ang Hangul at hinanap kung sino ang nagsalita. Sino ka ba? May ibang tao, at pinagpawisan ito, at biglang namatay ang kuryente. Anong? May problema siguro sa kuryente. Sino ka? Magpakita ka. Pasigaw nitong sabi habang hawak nito ang patalim, maya-maya ay may bumato, tinamaan ang lalaki sa ulo at At bumaksak ito, gasp. Bastard ka. Sigaw ng Hangul na si Hang Nim, at lumitaw ang isang lalaki sa dilim na nakahood ito, maya-maya ay naglakad ito. Ikaw at pinagpawisan ito, at lumabas at humarap ang lalaking na nakahood. At sa kasalukuyan sa labas ng masyon, patuloy lumalakas ang ulan. Sino ka? Pasigaw na sabi ng Hangul. Ako ang Grim Reaper, sagot ng lalaking nakahood. Ano, hindi ako natatakot sa iyo at kahit kailan. Alam mo na siguro kung sino ako simula nang pumunta ka dito. Gusto mo bang mamatay? Sabi ng Hangul na lalaki. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng iyong mga kasalanan. Sabi ng lalaking nakahod. Sabihin mo sa akin ang lahat ng mga kasalanan na nagawa mo hanggang ngayon. Walang sino mang tao dito para tumulong sa iyo. Pinagpawisan ang kalaking Hangul. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ikaw bastard ka. Papatayin kita. At kinuha nito ang bote ng whiskey. Ako si Park De-chul. Sumugod ito ng pasiga, ngunit bago ito may hampas ay sinuntok na ito ng lalaki sa nguso, duguan ito at muli ay sinapak ulit, kuf. Sabi ng Hangul. Tumilapon ang lalaki Hangul. Ag. Sabi ng Hangul, muli ay sumigaw ito. Ikaw bastos ka. Ang lakas ng loob mong gawin mo ito sa mukha ko. Sigaw na sabi ng lalaking Hangul. Tanggal ang isang ngipin habang hawak ang mukha. Muli ay sinapak ulit, at isa pa, Daing ng lalaki, at isa pa, Ang lakas niya.
Bulong lalaki hanggal, at isa pa muling suntok, sa totoo lang, muli bulong ng lalaking hanggal. Sobrang nakakatakot siya, bulong ulit ng lalaki, marami ka ng pinatay na tao. Sabi ng lalaking nakahod, basag ang mukha ng lalaki Sargo ang dugo sarado na ang isang mata, hindi, wala akong pinatay na kahit sino. Ha, sabi ng hanggal na lalaki. Talaga, at muling itinaas ang kamao ng lalaking nakahod, para santamkan muli ang lalaking hanggal, pero iniharang na ng lalaki hanggal ang dalawang kamay nito sa kanyang mukha. Nagsasabi ako ng totoo, hindi ko sila, wala akong pinatay, kahit sino, hindi na natapos ang sinasabi nito dahil inilagay ng lalaking nakahod ang kanyang kamay sa ibabaw ng lalaking hanggal. Anong? Pagtataka ng lalaki, naririnig mo ba ang mga boses nila? Sabi ng lalaking nakahod. Ang mga hiyawa na puno ng luha at dalamhati ng mga taong pinatay mo, muling sabi ng lalaking nakahod. Lumabas ang napakaraming tao na biktima ng lalaking hanggal, unti-untiin lumalapit ang mga ito, nagtatakbuhan, nagunahan, at nang makalapit ay hinawakan ang hanggal. Ano? Ano ang mga ito? Sumigaw ang mga ito. Isa kami sa pinatay mo kami. Tulungan mo kami, sabi ng mga taong parang zombie. Park that shul, sabi ng hanggal pinatay mo kami. Habang hinihila nito ang hanggal, maya-maya ay inangat ng nakahud ang kamay nito sa ulo ng lalaking hanggal. Sabi ng hanggal na parang makahinga ito, nakaluhod ito at hindi makakibo. Bakit? Sa wakas naalala mo na ngayon. Sabi ng nakahod. Anong? Parang hypnosis. Saan mo binili ang gamot niyan? Muntik na akong madaya sa isang kisap mata. Sabi ng lalaking hanggal. Na bahagya nakangiti. Hindi umimik ang lalaking nakahod. Tinignan lang ito. Ang nakita mo ngayon ay ang espiritu ng mga tao na pinatay mo. At ng taong pinatay mo nang walang awa, at ngayon wala ako choice. Sabi ng lalaking nakahod, at muli inilagay ang kamay sa ibabaw ng ulo ng lalaking hanggal. Nagulat ang lalaki, dadayain mo ulit ako, muling nagkagulo ang mga taong parang zombie. Nagunahan ito sa pagtakbo papalapit sa lalaki. Hinawakan ito sa ulo, sa kamay sa katawan at sa paa, na parang binabalian ito. Sigaw ng lalaking hanggal na nagpupumiglas ito. Sigaw ng lalaki habang nakapikit, at umalangaw-ngaw sa labas ang kanyang sigaw ng paulit-ulit, naubos ang lakas nito sa kasisigaw habang hinihingal pa ito, at hindi ito makakilos habang nakahiga. Masakit ba? Hindi mo ba nararamdaman ang ganitong uri ng sakit, tama ba? Sabi ng nakahod, nararamdaman mo na. Ba ang sakit at pighati ng mga taong pinatay mo? Sabi muli ng nakahod, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi ko hindi ko alam. Pasigaw na sinabi ng hanggal. Walang karapatan mabuhay ang mga taong katulad mo. Gayunpaman, dapat ko bang bayaran ang iyong mga kasalanan bago ka mamatay? Muling sabi ng nakahod na lalaki. Habang inilalapit muli ang kamay, gulat ang hanggal na lalaki, muli ay napatingin ito, maya-maya. Huwag, tama na. Pakiusap tama na. Patawarin mo ako, please. Sabi ng lalaking hanggal, kung ganang sabihin mo sa akin kung ilan tao na ang pinatay mo. Sabi ng nakahod, siya ay totoong Grim Reaper. Bulong ng lalaki habang nakahiga, nanginginig ang mga ngipin nito. Kung siya nga, paano niya maipapaliwanag ang mga multo na lumitaw sa harap ng mga mata ko kanina? Bulong nito, Siyam na tao. Sabi ng hanggal, pumatay ka ng 10 tao. Kasama ang unang pagpatay na ginawa mo. Nakalimutan mo na ba yung high school student girl na naka-uniform? Sabi ng nakahod, bigla lumitaw ang estudyante naka-uniform. Park that shul bigkas ng babaeng multo. Sigaw ng lalaking hanggal sa takot, yung murder case na gusto kong itago na nangyari 30 years ago? At yung ginahasa at pinatay ko yung babae nung high school na gusto ko noon. Isuko mo ang iyong sarili. Habang nakatungo ang lalaki, isuko mo ang iyong sarili at sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa lahat ng kasalanan na gawa mo, sa ganoong paraan, mababayaran mo ang iyong mga kasalanan. Nahintakutan na nakaupo ang lalaki. Naintindihan ko, gagawin ko, susuko na ako, sabi ng lalaking hanggal, at mayroon pang isang bagay. Sabi ng lalaking nakahod, napatingin ang lalaki. Ang bagay na tungkol kay Hang Jianghyuk, pagtapat mo rin sa kanila ang tungkol dyan. Kung hindi, mararanasan din ng pamilya mo ang sakit na naramdaman mo ngayon. Sabi uli ng lalaking nakahod. Napanganga ang hanggal na lalaki.
Isa siyang demonyo. Bulong ng lalaking hanggal, napaluhod ito, gagawin ko, at patuloy na lumakas ang ulan, na may kasamang kulog sa labas ng mansion, kinabukasan, umaga. Napanood mo ba ang balita? Maririnig ang mga balita, maraming tao ang napapalingon at nakikinig. My goodness! Nabalitaan ko na may ilang bangkay na natagpuang nakabitin sa itaas ng dam. At natagpuan din nila ang bangkay ng isang babaeng high school student na pinatay 30 years ago. Totoo ba? Balita ko ang salarin ay isang gang leader na nangangalang Park De-chul, at ang sabi nito ay tumiwalag na ito. Pero lahat ng ito ay nangyari dahil kay Hong Jang-hyuk. Sabi ng isa, talaga ba? Sagot ng isa, at ngayon, nawala na lahat ng gangster dito sa lugar na ito. Hindi lang iyan, pati mga tiwaling paiskal at pulis ay sinisibak sa kanilang mga posisyon ngayon, at habang may nag-uusap sa loob ng wardroom. Maya-maya ay gumalaw ang kumot ng nakahiga pasyente, na parang binabangungot ito. Naging maayos naman ang lahat. Pero bakit ko pa nakikita itong mga multo? Sabi ng ating bida. Samantala sa 200 debate live. In broadcast, 3 lalaki ang magde-debate. Hello, everyone. Nandito kami para magsimula ng debate patungkol sa kaso ng 10 inosenteng sibilyan na pinatay ng mga gangster ngayon. Simulan na natin. Ang kasong ito ay hindi lamang limitado sa Jiangsu City lamang, ang problema dito ay kung paanong walang pakialam ang gobyerno sa kasong ito. Hindi lang pulis ang nasuhulan ng gangster, pati mga prosecutors. Kailangan imbestigahan ang kasong ito. Sabi ng isang lalaking may salamin. Ano? Anong nasa screen? Anong pinagsasabi mo? Hindi lang yun. May mga hinala rin na sangkot din sa kasong ito ang mga politiko ng kalaban kampanya. Kailangan nating ng masusing imbestigasyon para dito. Sagot ng medyo mapapanot ng lalaki. Huwag na tayong magsabi ng mga nakakasakit na bagay. Patungkol sa mga politiko, sabi ng isa, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Sagot naman ng isa, multo, pasiga naman ng isa. Samantala habang natutulog ang ating bida ay bigla may iba't ibang mga kamay ang humawak sa kanya ulo, at napasigaw ito ng ubod ng lakas. Bigla bumalikwas ito ng bangon. Bakit? Bakit ako nakakita ng multo? Nagiging shaman na ba ako? Sabi ng ating bida sa kanyang sarili. Sandali, bigla naalala ni Taesan ang kanyang ninuno. Ibig sabihin multo siya. Namatay ako pagkatapos tinulungan ako ng isang multo para bumalik sa dating kong buhay. Ewan, kalma lang, sige. Ayos lang, Taesan. Magiging maayos din ang lahat, at muli ay nagtalukbong ito ng kumot, ngunit muli ay nakakita na naman ito ng multo, napasigaw ito ng malakas, at rinig sa labas ng wardroom, uwa. Hindi, gulat ang mga nakarinig sa sigaw sa labas, gasp. At sa loob ng wardroom, itinaas ni Taesan ang palad, at inihaharang sa mukha, naglalaki ang mga mata nito na takot na takot. Bastos, dahil ba ospital ito at marami na ang namatay dito? Bakit patuloy akong ginugulo ng mga multong ito? Sabi ng ating bida, maya-maya ay may kumatok sa pintuan. Baka multo na naman. Yuwa, takot na sabi ng ating bida, at nang bumukas ang pinto, patakbong itong yamakap sa ating bida. Taesan, opa, nabigla naman ang ating bida. Sabi ni Taesan, biglang umiyak si Seoryeon. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala? Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na makita kang muli. Sabi ni Seoryeon habang umiiyak, habang nakayakap ito ng mahigpit sa ating bida. Seoryeon, sandali, napilit kumikawala sa pagkakayakap nito. Teka, hindi ba dapat nasa school ka at nag-aaral ng ganitong oras? Anong ginagawa mo dito sa ospital? Sabi ng ating bida, ano ba ang kailangan pag-aralan kung hindi pa oras ng periodic exam? Sagot ng Seoryeon habang nakayakap pa rin habang umiiyak. At hindi tulad ng pag-aaral ay gagawin akong isang matagumpay na bituin. Sabi ni Seoryeon, nakikita ko, naintindihan ko na ngayon, kaya pwede bang? Nasaktan ka ba ng sobra, opa? Malambing na sabi nito, hindi okay lang ako, sagot ni Taesan, at hinawakan ang ating bida sa ulo at hinaplos-haplos ito. Ang lambot ng kamay niya, bulong ng ating bida, Maya-maya ay parang may naramdaman ng ating bida. Hinaplos ni Seoryeon ang pisngi ng ating bida. Itong katahimikan na ito, ay napaka-dangerous. Hinawakan ng ating bida ang braso ng babae. Nanginginig ang kamay ng ating bida.
Hindi Jiang Tae-san, pamangking lang ang tingin mo sa kanya. Ikaw punk ka, bulong ng ating bida sa kanyang sarili habang hawak si Seoryeon sa may balikat. Opa, tawag ni Seoryeon ng nakatingin, maya-maya ay pumikit ito, Sandali, Seoryeon bahagya pa sigaw ng ating bida, pero ako ay taken na kay Yerenuna, bulong ng ating bida, habang nakapikit si Seoryeon, at naghihintay, pero, fuck. Bulong nito na pinagpapawisan, sobrang ganda niya, hindi napansin ng dalawa na may dumating at pumasok sa wardroom. Ito ang atmosphere kung saan hindi magiging kakaiba kung hahalikan ko siya, bulong ni Tesan, pinagmasdan ng ating bida ang lips ni Seoryeon, damn it, ano ang dapat kong gawin? Muli ay pinagmasdan ito ng ating bida. Forget it, at unti-unti hahalikan na ito ng ating bida, nang bigla may nagsalita, kayong dalawa anong ginagawa ninyo? Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din, maraming salamat po.